Nagbabala ang Department of Transportation para sa mga sindikato umano na nagho-hoard ng beep cards sa mga linya ng tren bago muling ibenta na lagpas sa original price. Balak din ng kagawaran na kumausap sa mga online selling platforms na ipatanggal ang mga grupong nagbebenta nito online. Ang parusang maaring kaharapin ng mahuhuli, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagpaalala ang Department of Transportation o DOTR sa publiko na ipinagbabawal ang pag-hoard at pagbenta ng mga beep card na ginagamit sa mga tren na siyang lagpas sa original price. Ito ay kasabay ng pag-anunsyo kamakailan na matutugunan na ang kakulangan sa beep card ng mga istasyon ng MRT3 at LRT1 at LRT2 sa bisa ng pagdaragdag ng aabot sa 300,000 beep cards. By next week, beep card will be completing a delivery of 300,000 additional beep cards across LRT1, LRT2, and MRT3. Yun kasi ang na-compute namin sa meeting namin, yun ang na-compute namin na shortage. 300,000. Kaugnay nito, nakikipag-ugnay na rin ang DOTR sa PNP at SAIC upang aksyonan ng mga hindi umano sindikato na namimili ng beep card sa mga istasyon upang i-hoard at ibenta. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, 300 piso ang halaga ng isang beep card na binibenta na karaniwan ay 30 pesos lamang sa mga istasyon. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga online selling platform para ipatanggal ang mga grupo na nagbebenta nito online. Ayon sa Republic Act No. 7581 o ang tinatawag na Price Act, ipinagbabawal ang pag-hoard o pag-imbak ng mga commodity na higit sa normal na inventaryo. Gayun din ay bawal pagbebenta ng mga commodity na lagpas sa tinakdang presyo. Batay sa DOTR, ang sino mang mapatutunayang lumalabag dito ay maaaring makulong hanggang 15 taon at pagbumultay ng aabot sa 2 milyong piso. Ito ay alinsunod sa Section 50 ng Price Act kung saan maaaring makulong ang may sala ng 5 hanggang 15 taon at multa na 5,000 hanggang 2 milyong piso. Samantala, ayon sa DOTR, ang pagbebenta ng beep card ay lumalabag din sa Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines at Republic Act No. 11967 o ang Internet Transactions Act. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!